Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Hindi na kailangan pang magsumite ng formal na reklamo kung nais magulat patungkol sa vote buying para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections ngayong Oktubre ayon sa COMELEC. Hinihikayat ng ahensya ang mga mamamayan na huwag mag-atubiling sumangguni sa kinauukulan kung may maitatalang reklamo ukol sa vote buying at ang ahensya na mismo ang bahalang mag-imbestiga sa pamamagitan ng bagong lunsad na komite sa kontrabigay. Para sa vote buying concerns, maaaring tawagan ng Kontrabigay Committee sa mga numerong nakapaskil at maaari ring mag-email sa kanilang official address. Iginiit ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTFWPS na walang otoridad ang China sa patuloy nitong pagsasagawa ng operasyon sa Ayungin Shoal. Para sa detalye ng balita, narito si Francis Reyodique. Sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, matatandaang patuloy pa rin ang China sa kanilang mga law enforcement operations sa Ayungin Shoal tulad ng pagharang ng mga small vessel, pambobomba ng tubig at pangiipit sa mga Pilipinong mangingisda. Sa isang forum binigyang diin ni National Security Council o NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na ang ginagalawan ng China ay parte ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas kaya wala itong karapatan sa pagsasagawa ng operasyon dito. Ang pahayag na ito ni General Malaya ay nag-ugat nitong Biyernes kung saan nagsagawa ang Philippine Coast Guard at Armed Forces of the Philippines ng rotation at repositioning mission kung saan sinabayan ito ng China na nilinaw na sila ay nagsasagawa lamang ng law enforcement operations. Matagumpay namang naisagawa ng PCG at AFP ang kanilang misyon ngunit sinabi ni General Malaya na habang isinasagawa ang operasyon ay nagkaroon umano ito ng insidente ng harassment, dangerous maneuvers at aggressive conduct ang China Coast Guard. Nilinaw naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa nakaraang 43rd Association of Southeast Asian o ASEAN Summit na patuloy ang paninindigan ng Pilipinas sa pagprotekta ng soberanyang karapatan ng bansa sa Ayungin Shoal. Francis Reyodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa katatapos lamang na Talent Digital Summit 2023, muling pinagtibay ng Pilipinas at Estonia ang kanilang pangako na paigtingin ang kooperasyon sa mga pangunahing lugar na nabibilang ng cybersecurity at e-governance. Ang nasabing kaganapan ay pinangunahan ni na Department of Information and Communications Technology o DICT Secretary Ivan Januy at Prime Minister Kaja Kallas. Kaugnay nito, inuwi ng mga opisyal ng DICT ang mga natutunan mula sa e-governance ng Estonia at handa umano ang kaagawaran na magpatupad ng mga programa at proyekto tungo sa mas maliwanag at mas digital-empowered na kinabukasan para sa mga Pilipino. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PNP patuloy ang pagsasagawa ng random drug test sa mga tauhan. BI inaresto ang dayuhang Indiano sa salang panggagahasa. PhilHealth inanunsyo ang pinalawig na benepisyo para sa mga miyembro. PEZA nais palawigin ang ecozone sa bansa. Filipino artist magtatanghal ng obra sa Italy. COSA nagbigay pahayag hinggil sa US Wars of Aggression. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Sa resolusyong ipinatupad ng National Fisheries and Aquatic Resources Management Council ay pansamantalang ipinagbabawal ang pangingisda ng mga sardinas sa karagatan ng Zamboanga Peninsula na siyang magsisimula sa ika-15 ng Nobyembre hanggang ika-15 ng Pebrero sa silangang Sulu, Basilan Strait at Sibugay Bay.
Ayon naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, ang pagpapatupad na ito ay mahalaga upang malaman kung ano ang kinakailangan baguhin sa patakaran sa pamamagitan ng pananaliksik upang mas mapaunlad ang mga programa at malaman ang ibang paraan kung paano masisigurado ang pagpapanatili at pangangalaga sa mga sardinas. Tuloy-tuloy na isinasagawa ng PNP ang mahigpit na hakbang kontra iligal na droga upang mapanatili ang integridad at kasanayan ng ahensya. Daniza Lopez para sa Balita. Patuloy ang Philippine National Police o PNP sa kanilang misyon na mapanatili ang kaayusan ng mga kawani at integridad ng ahensya. Upang tiyakin na ang kanilang puwersa ay hindi gumagamit ng iligal na droga, isinagawa ng PNP kamakailan lang ang random drug test sa halos 116,000 na kawani ngayong taon kung saan 25 ang nagpositibo. Dahil dito, 8 ang natanggal sa kanilang pwesto at isa naman ang nagpasya mag-resign. Ang natitirang bilang ay kasalukuyang nasa proseso na ng summary hearing. Ito'y bumaba kumpara sa taong 2016 na bilang kung saan mahigit 200 ang naitala na nagpositibo sa paggamit ng iligal na droga. Binigyang diin ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na ang mga resulta ng random drug testing ay nagpapakita ng mas pinaigting na misyon para mapanatiling malaya sa droga ang ahensya. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Kinundinahan ng Citizens Against U.S. Wars of Aggression o COSA ang posibleng pagkakasangkot ng Pilipinas sa kasalukuyang higudwaang nagaganap sa pagitan ng U.S. at silangang bahagi ng mundo. Ang War of Aggression ay isang labanang militar na sinagawa. Kalimitan ay intensyong makinabang ng teritoryo ng iba. Dahil dito hangad ng organisasyon ang mapayapang bansa na malayo sa anumang digmaan at propaganda para sa malayang pamumuhay ng mga mamamayan. Dagdag pa rito na nanawagan ang COSA sa gobyerno na tugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan imbis na unahin ang militar at pang-ekonomiyang interes na maaaring makasama sa seguridad ng mga tao. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. PNP patuloy ang pagsasagawa ng random drug test sa mga tauhan. BI inaresto ang dayuhang Indiano sa salang panggagahasa. PhilHealth inanunsyo ang pinalawig na benepisyo para sa mga miyembro. PEZA nais palawigin ang eco-zone sa bansa. Filipino artist magtatanghal ng obra sa Italy. COSA nagbigay pahayag hinggil sa U.S. Wars of Aggression. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Upang mapabuti at mapatibay ang kalidad ng South Commuter Train, patuloy na isinasagawa ng Philippine National Railways ang malawakang maintenance sa bahagi ng Condagua hanggang Aloneros. Nakatuon ang proyekto na ito sa track alignment, track elevation at dagdag na sleepers sa linya. Bago naman ito magamit ng publiko ay magkakaroon muna ng test run para masiguro ang ligtas itong gamitin. Dahil sa salang panggagahasa, arestado sa NAIA ang isang Indian national na nagtangkang umalis sa bansa papuntang Singapore. Narito ang balita. Arestado ang Indian national na kinilala bilang si Jacob Manoj Paul Chempalakunil na 50 taong gulang dahil sa salang panggagahasa. Ayon sa report ng mga opisyal ng Bureau of Immigration o BI na nakabase sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, ang pag-aaresto kay Chempalakunil ay naganap noong 8 ng Setyembre na nagtangkang umalis sa bansa papuntang Singapore.
Base sa investigasyon, ang dayuhan ay napatawan ng warrant of arrest na inisyu ng Quezon City sa salang panggagahasa kung saan ito'y walang piyansa. Matapos nito, agad namang binigay ang kustodiya ng suspect sa National Bureau of Investigation nang mapabisa ang kanyang pagkakaaresto. Dahil dito, ipinagbigay alam ni Commissioner Norman Tansinco na ang nangyaring pang-aaresto ay alinsunod sa korte na nagbabawal sa mga dayuhang makapagbiyahe kung may kasong nakabinbin dito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsisimula ng umuwi sa kanilang mga tahanan ang mga daan-daang residenteng nawalan ng tirahan dahil sa nagdaang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Cedric Daep, kusang nag-evacuate ang mga residenteng ito matapos ang naitalang aktibidad ng bulkan. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pag-iingat ng mga residente habang nakataas pa rin sa Alert Level 3 ang naturang bulkan, kung saan ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong radius o Permanent Danger Zone at pagpapalipad ng anumang sasakyan panghimpampawid malapit sa bulkan. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, PNP patuloy ang pagsasagawa ng random drug test sa mga tauhan. BI inaresto ang dayuhang Indiano sa salang panggagahasa. PhilHealth inanunsyo ang pinalawig na benepisyo para sa mga miyembro. PEZA nais palawigin ang eco-zone sa bansa. Filipino artist magtatanghal ng obra sa Italy. COSA nagbigay pahayag hinggil sa US Wars of Aggression. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.